Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa itong mga street sweepers, sa ato nga mga drivers dina sa sikad-sikad o gingon manusab sa mga rural transit. Ako usab nga timbaya sa ato nga mga nagluto diya sa karinderya, ang ato nga mga katawhan nga gaalagad sa isig kataw labi na gayud dinha sa tagsa-tagsa nila ka mga responsibilidad. Ako ding timbaya sa mga nanindag kandila labi na gayud dinha sa Kota Shrine. Dili na to pugso ng mga tao nga mopalit og kandila ug ayaw pod og pugsa nga ang mga kabataan imong butangan og unsabay nga na kining pin nga imong dali-dalion. Ayaw anak manang dili na maayo ang imong gihimo. Pero sa gihapon ikaw akong pasalamatan nga ikaw gahimo sa imong gihapon nga nga imong role sa imong papel isip evangelizer. Ang imo lang una-una mao nga focus kay ka sa kwarta. Ayaw pugsa ang tao nga dili mopalit sa imong nga pin nga imong ibutang sa bata o ingon mo sa kandila nga dili sila ganahan nga mopalit sa imong kandila. I-presentar pero ayaw og pamugos. Busa ngadto sa mga nanindag kandila dina sa Kota Shrine, ako ta kamong gipasalamatan, pero at the same time kinahanglan nga ato pod nga respetuhan ang kabubuton sa pumapalit labi na gayud sa mga matuuhon nga mopalit og kandila. Ako pod nga pasalamat sa ato nga mga kapulisan. Salamat kayo ha, mga pulis, mga ana sa kwerpo sa kapulisan, ingon manusab sa ato usab nga mga sundalo. Salamat kaayo. O atong panalipdan ang atong republika, ato yung paningkamutan nga mamahimong peaceful ang ato nga lugar. Usbon ko salamat sa mga kapulisan sa dinhi sa Osamis City, ingon manusab sa probinsya o sa Second Mobile Force nga mga kapulisan. Salamat kaayo. O ako po nga pasalamat sa ato nga mga mayores gyud, sa ato nga mga elected officials. Salamat kay ninyong tanan. Karong adlawng Miyerkules, Mayo 13, 2026, udo na karoy dako nga paghitabo sa ato nga simbahan. Kay karong adlaw, piyesta man sa Our Lady of Fatima. Ang Our Lady of Fatima mao kini ang nagpakita sa tulo ka mga bata. Sila si Francisco, Jacinta ug si Lucia. Si Francisco ug Jacinta gihimo nga santos niadtong 2017 ni Papa Francisco didto sa Fatima. Ato niya ning istoryahan unsa man gyud ang bili sa pagpakita sa mga birhen, labi na gyud niadtong diin nahitabo ang gitawag og Dancing Sun nitong Oktubre 13, 1917 sa ato nang hisgutan ini human nato sa atong pamalandong sa atong nga ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo ning adlawng Miyerkules, Mayo 13, atol sa piyesta sa Mahal nga Birhen sa Fatima, Our Lady of Fatima. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, daghan paunta ako isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kaya nga niya kanako mo'y iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya ug isugilo niya kini kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, adlaw karon nga Miyerkules, piyesta sa Our Lady of Fatima, Birhen sa Fatima. Busa ako nga timbaya sa usa ka mainiton nga pag-ingon happy fiesta dinha sa Aguada. Labi na gayon nila ni Ma'am Bebe
Matias, ingon man nila ni 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 Iwing o sa tanan nga mga lumilihok din ha sa Barangay Aguada. Salamat ninyo sa inyong pagpang-alagad. Kamo gapakita sa mga mayo nga gawi, the spirit of truth nga inyong nabatunan o inyong napuy-an. Ug busa kamo ang inyong mga gawi ga evangelize kinsa ang atong Ginoo. Angat sa atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nagpahibalo nga daghan pa unta ako kayong isulti kaninyo apan dili pa kamo makatugkad sa tanan. Sa to pa diay dinhi gipakita nga ang pagpakli kung kinsa ang atong Ginoo inanay gyud. Kanabang little by little, one by one, dili gyud harus nga ihatag dayon. Muna nga daghan patag mga discoveries about our faith. Tungod kay dili man tanan ato dayong masabtan. Sa Ginoo, omniscient man siya, masabtan dayon. Pero sa tong kaugalingon, di man ta finite man ta, di man ta infinite, finite man ta ipasabot, doon na tay mga limitasyon. Mao na nga hinay-hinay ang pagpadayag sa Ginoo kinsa siya. Muna usa kay ang uban dili dayon makasabot. Napoy uban makasabot dayon. Ug kadtong nakasabot dayon, ayaw ninyo o ipanghimaraot ang kadtong wa makasabot. Pasalamat ka nga nakasabot ka dayon. Mao ni nga ang atong ebanghelyo karon miingon, daghan pa unta akong ikasulti apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Tungod kay ang pagpadayag sa Ginoo bisan hangtod karon inanay man tungod sa akong gikaingon na kita we are finite, dili man ta infinite, dili man ta makahakgom sa kinatibuk-an sa tanan nato nga pagtulunan. Munang hinahinay maman bitaw nga natay pamalandong aron unsay akong masabtan ako usab nga ipadayag o akong ipaambit kaninyo. Ipadayon ng ebanghelyo ingon, inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Ako na kining nasulti sa miagi nga Lunes, Mayo 11. O karon gibalik gyapon sa ebanghelyo nga ang espiritu sa kamatuoran, inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Pero sa ako nang gikaingon, inanay gyapon one by one, dili tinibuok tungod kay finite man ta. Di man ta makahakgom sa kinatibuk-an nga pagpadayag sa Ginoo tungod kay limitado man ang ato nga panghuna-huna. Unya ang ebanghelyo mipadayon sa pag-ingon. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang o maabot. Una sa tanan, tungod kay kita dili man makahakgom sa tanan nga kamatuoran, hinay-hinay gyud. Pero dunay gipakita kanato ang atong Ginoo nga siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Nga siya uban sa Amahan ug uban sa Espiritu Santo. Ipasabot the triune God nga ang usa ka Dios adunay tulo ka personas. Unya tungod niini unsay gimando sa Amahan gihatag usab ug gimando usab sa Anak ug sa Espiritu Santo. Muna nga do na tingali ubang pundok nga dili mo tuo sa kining tulo ka persona, pero sa amo nga pagtulunan sa Katoliko Romano mao nga dina sa usa ka Dios anaa ang tulo ka persona. Mao man bitaw nga mingon siya dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kun dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang o maabot. Himayaon ako niya kay ang ania kanako mao iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa Amahan ako busa giingon ko nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya og isugilo niya kini kaninyo. Dini atong makita nga kung sa gisulti sa Amahan, isulti sa Anak. Ug kung sa isulti sa Anak, ihatag ngadto sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo maoy mopadayag niini. Mao kini ang gitawag nga triune God. Og ang usa ka example niini mao nga dinha sa kining dinha sa dinabitaw sa kining electric fan nga aron gusto tang dili kayo mainitan, doon na binay tulo ka balabag
Pero inigtuyok ana makita ang usa lamang. Well, this is an explanation according to our experience, muning empirical explanation kana bang base sa kasinatian. Pero sa ato po nga pagtuo, doon lain-lain nga role. Ang amahan mao ang nagbuhat sa tanang butang, ang anak mao galuwas, ug ang Espiritu Santo mao padayon paggiya sa ato nga mga panghuna-una. Hinaot nga mao kini ang atong mahinumduman sa ato karong pagpamalandong niining ebanghelyo niining adlaw Miyerkules, Mayo 13. Mori kita sa piyesta sa Our Lady of Fatima. The early decades of the 20th century formed the darkest years of Catholic Portugal. Sa to pa dark kuan kina say niadtong panahona kining doon na may revolusyon. The revolutionary government dominated by anti-clerical was bent upon uprooting Catholic faith from the hearts of the Portuguese. Gusto sa mga anti-clerical, ipasabot nga gusto sa mga kanabitang misupak sa mga kaparian nga wag tango na gyud ang Katoliko. Mao na nga dito sa Portuguese ilag yung gimakmak ang pagtuong Katoliko, ilang gipanamastamasan ang mga kaparian, ilang gipanamastamasan ang simbahan. The situation became more chaotic when Portugal joined World War I in 1917. At this crucial juncture, the Blessed Virgin Mary intervened to extinguish the flame of anti-clericalism and initiate an era of peace. It happened on May 13, 1917, when 3 children, Lucia, Francisco, and Jacinta, were tending their sheep at Cova de Area. Ilang gitugway ang ila nga mga mananap dito sa Cova de Area, mga 3 kilometro sa Fatima. Nakatod nga pagasulti, sultihan ko kamo nga ako nakabisita sa Fatima, kausapa kay ang ako gud nga bukasyon gasugod man sa diha nga miabot ang pilgrim image didto sa El Pardo niadtong tuig 1973. Niadtong tuig 1973 miabot ang pilgrim image o didto nagmisa sa gawas sa simbahan, gamisa si Bishop Yap ug si Bishop Kamumot, Teopilo Kamumot. Wala ko kailapan nila, pero sa diha nga nakabantay nako, ako rin naila-ila nga mao dito sila ang obispo. Kunya nga naman tungod kay pagtanaw nako wa mo ko intensyon nga mosimba. Niagi lang ko dito, nagmisa unsa man ade diha, dagamang tawo nya gamisa. Kunya mo to nagtan-aw ra ko kung mao day na diha. Nya ngano man ni ang Birhen sa Fatima nga daw nagtutok man ako, layo gud ko pero murag ang iyang mga mata diri gatan-aw gyud nako mo to nga out of curiosity pagkaugma migadto ko sulod sa simbahan kay gibilin man kuno ang Birhen sa Fatima. Og didto ako nakikiistorya ko niya nganong gitutukan man ko nimo. Og sugod niadto pirmi na ko mosimba hangtod nga nahimo kong katikist unya kining misulod ako sa seminaryo. Mao to ang sinugdanan, ang lakbit nga saysay sa akong pagsulod sa seminaryo. Sa ang Birhen sa Fatima sa Mayo 13 nagpakita ngadto ni Lucia, Francisco ug Jacinta. A young lady of transcendent beauty suddenly appeared before them and said, "I come from heaven. I ask you to come here on the 13th day of each month at the same hour until October 13. Sa to pa, nagpakita siya sa Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre o Oktubre. Sunod sa unong kabulan, kada 13 sa Pitsa 13, siya magpakita. O siya mingon, say the rosary, pray the rosary each day to obtain peace for the world and end of the war. The visitor disappeared as mysteriously as she had turned up. This episode was greeted with surprise, disbelief, and even derision by the local people. Wala mo tuo ang mga katawhan, bisag ng mga pari dina sa Fatima tungod sa gisaysay sa tulo ka bata nga sila si
Lucia, Francisco, Jacinta. In spite of the many gossips of lies and deception, that had made rounds in the village, about 50 curious neighbors joined the three children at Coba de area on June 13. Sa to pa, daghan kayo ang gaistorya nga kana bakak dili tinuod, pero dunay 50 ka mga tao nga miuban nila ni Lucia, Jacinto, Lucia, Francisco o Jacinta dito sa Cuba the area sa June 13. The mysterious lady showed herself to the children and exhorted them to recite 5 decades of the Rosary. She also added that she would take Francisco and Jacinta to heaven with her shortly, but Lucia will have to remain on earth for a longer period to spread the devotion to her Immaculate Heart. Sa to pa di ay, kini di ay kapistahan sa Our Lady of Fatima, doon na di ay koneksyon sa devotion to the Immaculate Heart of Mary. Unya, the news of this apparition was received with jeers from the locality. The comments of the local pastor that the vision could have had its origin in diabolic sources added fuel to the fire. Ang pari wala mo tuo og ningon siya gikan kana sa yawa. Though the children were disheartened by the stinging remarks of the villagers, on July 13 they proceeded to Coba de area, followed by a motley crowd of about 2,000 men and women. On this occasion, the lady in white said gently, "I come to ask for the consecration of Russia to my Immaculate Heart and communion of reparation." Mingon siya niadtong July 13, siya mingon, ako gihangyo nga kining himuon ang consecration sa Russia o ingon man usab ang paghimo og mga kining reparation. Kanabang kinabitang mga mubuhat ka tungod kay ikaw nakahibalo nga kini adunay sukli sa sala nga imong nahimo apan imo kining gihimo aron ikaw pasayloon. Reparation, repair what has been damaged. O mao kini ang gipangayo sa mahal nga Birhen Maria. If they listen to my request, Russia will be converted and there will be peace. To tell you frankly, dito ko sa Russia o mingon man gyud ang kadaghanan sa Western world, Amerika, nga ang Russia godless society, dili na tinuod ang mga babae, mga lalaki sa Russia kung panalitan ron ang simbahan to sa pikas dalan, mangluhod yun na sila o muhimo sa sign of the cross. Only nga ang ilang panguros kay mga Orthodox man sila, Orthodox Catholics, dili pareha sa ato, pero sila mga matuuhon o dili kina tinuod nga Russia is a godless society. Mga matuuhon sila. Tingali, ang ilang gobyerno, communism, pero anaayod sa ilang kasing-kasing ang pagkamatuuhon sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu Santo. Usbon ko, in the end, my Immaculate Heart will triumph. Ug tinuod yun na kay bisan dinha sa ilang gitawag na sila communist country, pero matuuhon man yun sila, manluhod man yun sila, magampo man yun sila. Ug ang mga bata, ilag yung gitudluan nga muhimo og pilgrimage. Hinauton ta nga maupod ni ang atong buhaton. Ako isip obispo, ako dining ipahimo usab sa ato nga mga Catholic schools nga moari sa cathedral, nya moari pod sa Kuta Shrine. Kuan di ay kanang importante gyud kaayo ang kining pilgrimage. Kay mao man ni ang gihangyo, mao man ni ang gisulti nga in the end my Immaculate Heart will triumph. Though the ecclesiastical authorities stood aloof from these developments at Coba de area, the anti-clericals found in them an opportunity to malign the church. Unya, atong hangyoon yun ang mga principals nga, doon na yun ay panahon nga muhimo sa ang mga kabataan ining gitawag o kining pilgrimage. Importante yun kayo. The agnostic government of Portugal, agnostic meaning the agnostic government of Portugal, kanang wala mo tuo,
wala dili na matuohon nga mga opisyal sa gobyerno became uneasy and was out to stifle the upsurge of faith generated by the developments at Fatima. On August 13, to preempt any further apparition, the local administrator, under the pretext of accompanying the three children personally to the site, carried them off to his own house by the state wagon. Ilang gikidnap si Francisco, Jacinta ug si Lucia ug ilang gidala ngadto sa usa ka lugar. In the meanwhile, the 8,000 people who had assembled at Cuba, the area, were frustrated at the duplicity of the local administration. However, the Blessed Virgin did not disappoint them. At the appointed time, a formidable clap of thunder startled the crowd. Then everyone present, including the spying police officers and priests in disguise, witnessed a brilliant flash of light exhibiting all the colors of a rainbow at the very spot of the apparition. The crowd was exhilarated. The beautiful lady did not forget the three children either. She appeared to them in the low valley of Balinhos. During the fifth apparition on September 13, a globe of light advancing from east to west was visible to all the 30,000 people present. As the children were beholding the heavenly visitor, shining white globules resembling rose petals began to shower down upon the crowd from a great jet of light that came from the sky above. It was a stunning experience to believers and the skeptics. Kanang usa to ka milagro gikan sa kuana langit ha, nag-ulan og mga rusas og nakita nila ang mga daghan kaayo nga mga daw nangahulog gikan sa langit, labi na gyud nga mga rusas, o ang nahibulong kaayo kani nakapadasig sa mga matuohon o murag naglibog ang mga wala motuo kaniya. By now, the people were convinced that the Lady in White was none other than the Blessed Virgin Mary. The sixth and final apparition occurred on October 13, 1917. An estimated crowd of 80,000 people, 80,000 ka mga tao, were at Cuba, the area, to witness the great miracle that the lady had promised earlier. Gikuan na di ay, misaad na di ay, nga doon na pa'y dako, nga milagro nga mahitabo sa katapusan niyang pagpakita. October 13, 1917. As the children reached the spot, the relentless rainfall that had been scourging Fatima and other areas continued unabated. Kasigi og ulan, unya wag yun mohunong. There were sarcastic smiles on the faces of the civil officers. Kay kini mga kanabang kantalita nga katawa tungod kay kini mga namunuan wa man mutuo sa Ginoo. Ug ingon man usab ang mga wala mutuo nga mga reporters. As the missionaries were bidding the rosaries gaampo sa Blessed Virgin, the Blessed Virgin appeared and rested atop a little oak tree and said, "I am the Lady of the Rosary." Migawas ang mahal nga Birhen Maria gatungtong sa usa ka kahoy nga gitawag og oak tree, o didto mingon siya, "Ako ang Birhen sa Rosario. I am the Lady of the Rosary." Mao na nga sa Oktubre 6 ang piyesta sa Birhen sa Rosario didto sa Macalibre Alto, ug sa Oktubre 16 mausab ang piyesta sa Birhen sa Rosario didto sa Oroqueta City. Let them continue to say the Rosary every day. Ang sulti sa mahal nga Birhen Maria niadtong Oktubre 13, 1917 din siya mitungtong sa usa ka kahoy nga gitawag og oak tree, ug siya miingon, "I am the Lady of the Rosary." Ug miingon siya nga, let them continue to say the Rosary every day. The war is going to end and the soldiers will return home. Then the long-awaited miracle began to unfold itself before the entire crowd. The stormy clouds rolled back and the sun hung suspended like a silver disc. Then it began to rotate, dance, and whirl rapidly like a bright silver top, emitting brilliant rays representing the various colors of rainbow.
misayaw, mituliring ang adlaw, o dinha ilang nakita ang maanindot nga mga nagkalain-lain nga mga kolor nga mudaw rainbow nga gipakita. At this stage, the sun plunged downwards in a zigzag path. Murag ang kining ang adlaw murag nahulog sa yuta o threatening to crash onto the earth, fearing instant death. All the people screamed, misyagit ang mga tao. Unya nang luhod og mingon, Ginoo, kaluy kami. After this awe-inspiring phenomenon, the sun receded to its original place in the sky and resumed its natural light. Amazingly, there was neither water nor slush anywhere around in spite of the heavenly downpour that had lasted Fatima for hours together. Ang kahibulungan nga walay lapok o walay tubig nga unta gasigi mag-ulan for many hours. Pero sa diha nga nagpakita ang mahal nga Birhen Maria sa usa ka milagro diin, mituyok, misayaw o mihagsa ang kining ang adlaw, pero wala gayon wala na kalapukan didto sa lugar diin nahitabo ang maong milagro. The miracle of the sun received wide coverage across the world, even in the anti-clerical newspapers of Portugal. Francisco and Jacinta were canonized in 2017 at Fatima by Pope Francis, while Lucia was accorded the title Servant of God. Usbon ko ang mahal nga Birhen Maria, matinud-anon o nagauban kanato. Siya ang atong inahan o ang ato nga manlalaban o ang atong giya sanglit siya inahan man. Busa usbon ko ang Mayo 13 mao ang piyesta sa Our Lady of Fatima. Pero sa Oktubre 13 mao sab gyapon kini ang piyesta sa Our Lady of Fatima. Kay mao man kini ang mahinungdanon nga panghitabo diin ang adlaw misayaw, mituliyok o mihatag og mga daghan nga mga kolor daw rainbow o ingon man usab milagro sa tanang milagro kay ang ulan nga gasigig ulan didto sa area dito sa Fatima na ugaman usa kini ka milagro o ginaot kadtong dili mutuo paklian ninyo ang history, makita man na ninyo October 13, 1917 paklia ang mao nga history. Kamo ba nga lain og tinuhuan nga wala mo tuo sa Birhen sa Fatima, sa Birhen Maria? Ako ta kamong hagiton. Your research kanang lugar kanang historian nga dili pud matuohon, and then take the story of the Blessed Mother on October 13, 1917 o kamo na ang mohimo sa desisyon. Ang mayong balita nga mangpulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Usbon ko, atong ipadayon ang pag-ampo, labi na gayud, ang pag-ampo alang sa malampuson o mabungahon nga panagtagbo sa mga kaobispuhan sa Pilipinas, ang gitawag og 132nd Plenary Assembly sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, gikan sa Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10, 2026, nga may tabo dinhi sa Archdiocese sa Osamis, particularly dinha sa Amurap. Salamat Governor Henry S. Waminal ug sa tanan nga mga elected officials nga mutabang nato. Ayaw lang mo og kining siya nga pag-criticize katubang wala kayo mo kuan. Let us work together. And to tell you frankly, the CBCP will pay the accommodation that we will spend in the Amurap.
wala man may mga yung free. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines mubayad busa kamo nga mga kinibitang dili kayo matuohon nga magsige lang og sultig dautan nako og sa uban hinumdumin ninyo wa mi mga yung free. Among bayran ang pag-abot sa pagpuyo sa mga obispo dinha sa Amurab o hinaot nga ang mga matuohon nga adunay maayog kasing-kasing, ang mga kaparian nga adunay maayog kasing-kasing, aduna tingali dili maayog kasing-kasing, hatag mo, tabang mo. Hinaot nga mamahimo kining panalangin sa atong pag-alag, sa atong pagka 75 years nga pagka local church. O gihimo usab nato ang pag-develop dinha sa Kuta Shrine, inyo niyang makita ang manindot nga mga poste, ingmon sab ang lawas ni Father Jose Ducos, ato kining gihimo tungod kay gipakita nato tungod kay si Father Jose Ducos mauman ang responsable sa Berhen sa Kuta nga iyang gidala nitong tuig 1756. We pray for a successful and fruitful plenary assembly, 132nd plenary assembly of the Catholic bishops here in the Archdiocese of Osamis. Talagsaon kining panghitabo kay dili ikaduha pa kini sa kasaysayan sa CBCP nga namugna nahimugso nitong 1945 ug ikaduha pa kini ang primero nga dinhi sa Mindanao nitong 2023 didto sa Cagayan de Oro. Nya gitabangan sila sa Bukidnon. Pero niiring tuiga 2026 tungod kay ako mituo sa kining unity sa mga kaparian nga mga matinabangon nato sa mga proyekto nga itong himuon. I am very grateful of the priests of the Archdiocese of Osamis, the religious sectors, ang mga missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, ang mga St. Joseph the Workers sisters, ang mga Mercy sisters. Ako sayod nga labi na gyud ang ato nga mga Carmelite sisters, ang contemplative sisters nga gaampo kanunay kanato. Salamat kayo ninyo ug sa mga kaparian, mga generous priests of the Archdiocese of Osamis. Magtambayayong kita kay ang mao nga kaayuhan o tingusbawan o ang panalangin ihatag man gayud sa Archdiocese sa Osamis kung kita magkahiusa pusa padayon kita nga magtinabangay aron adunay fruitful, successful 132nd Plenary Assembly of the Catholic Bishops here in the Archdiocese of Osamis. Ang pagpuyo sa mga obispo dina sa Amurab, bayran sa mga obispo ug dili kini free aron ato nga mapakita nga wala di ay nato pangayua sa gobyerno nga total ang ila nga paghatag ri kanato to avoid misconception and to avoid negative comments during the plenary assembly of the Catholic bishops here in our place. Unang mubayad mi para kay the Catholic bishops do not like na we will be criticized. We are only riding for free. No. We can afford to pay for ourselves because we have sacrificed, and as a part of our sacrifice, we will pay for the accommodation as well as the mga pagkaon o dunay mo sponsor, okay lang. Basta bayran ka na. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Let's continue to pray for one another. Prayer is our weapon against Satan. Prayer is the strength that will lead us to the path of righteousness. Kung walay pag-ampo,
walay kusog, walay gahom, magampo aron kusgan kita nga moatubang sa mga dautan nga maoy mo tunog o mo paluya sa atong pagtuo. Pray, pray, pray. God bless. Mabuhay tayong lahat.